So, dati takot talaga ako mag-asawa kasi nga uso yung mga bugbugan, mga lokohan, tapos maghihiwalay lang. Di naman able, syempre pagkasal na, no? Parang nandun na lahat ng rights ng babae at lalaki. Pagka ng babae o ng lalaki, pwede na ipakulong, ganun. Basta nakakatakot ang marriage noon. Pero nga sabi niya, paano niyo pa nasabi si Kuya Nathan na talaga yung gusto niyo makasama habang buhay? Or paano niyo nasabi na si Kuya Nathan na ang binigay ni Lord? So, alam niya naman na galing ako sa long-term relationship na parang halos magte 10 years kami. And nung tanda ko noon, nung parang tinatanong, nag-propose na siya noon sa akin. And nung tinatanong ko kung kailan kami magpapakasal, parang ang sabi niya noon, after 2 years, unlike nung kay Nathan, na parang 2 months pa lang kami nung magjowa, kasal na yung usapan. Yan, nagtatanong na siya sa akin kung papayag daw ba ako pag inahin niya ako magpakasal, gano'n. Pinost ko pa nga yun before, di ba? Ayan. Tapos nung parang siguro mga April or May, hindi ko na maalala kung kailan siya sa akin nag-propose. Basta nakapin yun sa aking TikTok. So, birthday niya noon, pero ako yung sinurprise niya. Nag-propose siya sa harap ng mga loved ones niya. Ayun, edi naging engage agad kami. So, ngayon, inaaya na niya ako magpakasal. Pumunta kami ng kananay Oni and Tatay Eloy. Tapos sabi niya sa akin noon, kahit magpakasal na daw kami sa judge. So, sabi ko, sa isip-isip ko, ayoko ng judge. Gusto ko ay simbahan. Kasi gusto ko mag-walk-walk. Tapos, sabi, nandun si Nanay Oni noon, kaharap namin noon. So, nangyari noon, nagpaalam ako kay Papa, Papa, pwede na ba ako magpakasal? Ganyan, di nagulat, nagalit ang aking papa. Kasi nga naman, syempre, kakakilala lang namin, ganyan. Kakakilala lang namin ang aking asawa. Tapos parang, ayun, bigla ba namang kasal agad. Tapos, ayun na nga. Nung sabi ko nga gusto ko yung simbahan, siya naman pumayag naman siya at alam niya gusto ko yun, ganyan. Ngayon, yung pala, dating daan pala ang relihiyon ng aking asawa, nakakaloka. Dating daan pala siya. Kaya, ayun, nagpabinyag pa siya. So, nung nagpabinyag siya, nang hindi alam ng kanyang mga magulang, yari, na kanyang, lolo't lola, ganyan, na tatay, napagalitan siya ng bongga. Kasi nga, hindi ko naman alam na stricto pala yung mga ganun-ganun. Kasi ako, syempre, Catholic. Sila kasi parang ang lalim ng pananampalataya, parang ganun. So, yun, nagalit. Nabinyagan na siya muna. So, yung time na yun, na sabi ko, putik, nagpaminyag talaga para sa akin, parang ganun. Tapos, ayun, kinasal na kami noon. Pumunta siya kay Papa noon. Takot na takot nga daw siya kasi yung mukha ni Papa talaga parang ganun kamukha ako. Parang ganun. Takot na takot yung aking asawa. Pinagpaalam niya ako noon kay Papa. Tapos, kailan ba yun? Hindi ko na maalala eh. Ang alam ko parang September ata noon. Di ayun na nga. Pumayag na nga si Papa. Pinagpaalam niya ako na November magpapakasal daw kami. 2 months na lang pala agad. So, 2 months preparation lang yung aming kasal. Kasi, kinasal kami noon, wala pa kami 1 taon. So, imagine mo, di ba? Parang yun lang yung point ko na wala yan sa tagal ng relasyon. Kung hindi kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa. Kahit anong ipilit, magmakaawa, or what. Kung hindi kayo para sa isa't isa, hindi kayo tinadhana ni Lord para sa isa't isa, hindi kayo magkakatuluyan kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, gaano kayo patagal, ganun. So, ayun nga, walang 1 year, kinasal kami ng aking asawa. Ayun nga, bago kami makasal, itong asawa ko napakakulit. Kasi natatakot daw siya na iwanan ko siya. Natatakot siya na makakilala ko ng ibang lalaki. Ang ginawa, binuntis ako. So, hindi niya agad sinabi nun. Pero, yun, gusto na daw niya magka-baby. Tapos parang not nun, 1 month in the making lang. Kaya ayun, nung pinost ko na buntis ako, syempre nagpaalam na kami kay Papa, pinayagan na nga daw kami. Nagalit si Papa, sabi niya, pinayagan ko na nga kayong makasal. Hindi nyo muna inantay na makasal kayo bago kayo nagbuntisan, ganun. Pero ngayon naman, love na love niya naman si Natnat. Ayan. Totoo pala yun, no? Parang pagagalitan ka ng magulang mo, pero at the end of the day, tatanggapin niya kasi mahal ka niya. Anak ka niya di ba? Parang ganun. Yung kasi si Nathan, baka daw iwanan ko daw siya. Kaya binuntis na niya ako, parang daw wala na raw akong kawala. Napakagaling. Tapos si Talia doon, saka ito si Baby Junior. 1 month in the making lang sila. As in, pag gusto ko na mabuntis, pag okay na, pag sinabi kong, Lord, sige na, mabuntis na ako. Okay na sa akin. Nabubuntis ako, pero alam mo yung kahit araw-araw naman kaming gano'n ng asawa ko at napaka nga niya. Ayan. Hindi naman ako nabubuntis, pero pag sinabi ko talaga na okay na, Lord, na mabuntis na ako, parang ang lakas ko talaga mag-manifest, ang lakas ko kay Lord, parang gano'n. Nabubuntis talaga ako. Tapos yun nga, itong 3 baby, puro
lagi nagtatanong sa akin kasi yung asawa ko, Mami, pwede na ba ulit tayo mag-baby? Kailan tayo ulit pwede mag-baby? Kailan kita pwede ulit buntisin? Gumaganon siya. Eh di ako naman parang, sige, okay na daddy, okay na. Kasi parang, okay naman eh, parang may mga pundar-pundar naman na kami. So parang sa akin, kahit mag-anak naman na mag-anak habang bata pa, para medyo kasabayan lang namin lumaki, di ba? Ang hirap naman kung ugod-ugod na kami, tsaka pa kami mag-anak-anak, di ba? And yun nga, kaya nasabi ko siya na talaga. Kasi, alam niyo, tinanong ko rin siya. Sabi ko, Daddy, paano mo nalaman na ako na talaga? Sabi niya kasi, sa sobrang chick boy daw niya noon, yung bago niya ako makilala, pinagsabay-sabay daw niya mga babae. Minsan daw, parang 8 daw pinagsasabay-sabay niya. Hindi lang 2, gano'n. Tapos parang, yun nga, ang dami raw niyang ganun-ganun mga babae, ganun-ganun, sa bar, sa ano, kainuman, mga ganyan. So, ayun, parang, nung nakita daw niya ako, parang, nasabi daw niya sa sarili niya, gusto na niya mag-settle, na parang, okay na, ito na yun, this is it, parang ganun. Yung parang unang meet daw namin, naramdaman daw niya yun. Eh ako daw kasi ay crush niya. Yun, di pa kami nag-meet kasi napanood daw niya ako sa TV dati. Basta parang ganun sabi niya. Kaya nga nung nag-first kiss kami nun, tapos yung ganun. Tapos nung hanggang sa kinasal kami, hindi daw siya makapaniwala na parang, grabe di ako makapaniwala na girlfriend na kita, na nakiss na kita, na ganyan, na asawa na kita. Kasi parang dati idol lang kita. Parang di ako makapaniwala, ganun siya ng ganun sa akin hanggang ngayon. Tapos minsan sasabihin niya, nakating siya sa akin, Mami, hindi ko pa rin makapaniwala na asawa na kita. Ang sarap lang sa feeling mo. Basta yun, nararamdaman din daw yun. Kasi meron siyang parang kinakapatid, Kuya Juan ang pangalan, bodyguard namin dati. Parang kadikit niya yun eh. Sobrang chick boy din nun. As in, pinagsasabay-sabay din talaga yung mga babae, ganun. Kasama, silang dalawa nung aking asawa. Sila daw yung body-body mong babae dati, ganun. Saka sa bisyo, mga kalukuhan, ganun. Tapos nung nakita daw niya si Ate Raisa, tinanong ko kasi, sabi ko, paano mo nasabi na yun? Na kasi nga chick boy din dati, ganyan. Ano daw, nakita pa lang daw niya sa picture, sabi daw niya, ay, yan na, parang yan na yung aasawahin ko, parang ganun, may ganun daw. So yun, pinakasalan niya. So may anak na rin sila. So nararamdaman daw kasi yung paglalaki, parang pagod ka ng puro playtime, puro ano lang, ganun. Nararamdaman daw nila yun. Tapos yun, parang doon na masasabi nila na gusto na nila mag-settle, na sure na sila, parang ganun. Tapos yun, kasal agad, ganun. Parang ang bilis kasi ng lalaki pag alam na nilang yun na talaga. Unlike sa ating mga babae na parang isipin pa natin paano kung lukuhin ako, paano kung saktan ako, paano kung ganyan, paano kung ganyan. Sa mga lalaki, parang isang desisyon lang daw. Pagka daw naramdaman nila, nakita na nila yung girl na gusto nila, na feeling nila yun na di na daw nila pakakawalan. Yun yung sabi nila, pakakasalan na agad, ganun. So ayun nga, parang ano na kami, 2021 kami kinasal. Magpo 4 years na kaming kasal, and ayun, nakakatuwa lang kasi hindi kami nag-aaway. Lagi lang kami masaya, lambingan, kapan, ganun. Pag matutulog, lagi nga nandito, pinapaunan, ganun, yakap-yakap, ganun. Ang sarap sa feeling ng ganun. Kaya kayo guys, huwag kayo basta-basta mag-aasawa. Kasi kung hindi pa kayo sure sa tao, maghiwalay lang din kayo, sayang lang. Eh, once in a blue moon lang ang kasal, hindi siya pa rin paulit-ulit na, ay, hindi ko trip, walayan ko na to. Parang hindi ganun. So, kailangan sure ka na talaga dun sa tao. And mahal mo talaga siya, hindi lang sa physical appearance niya, kundi pati na rin sa loob. Tanggap mo talaga siya. Basta ganun, dapat all over, ganun. Kasi habang buhay ang pag-aasawa, hindi po yan pagka parang kanin na sinubo na iluluwa mo kapag ka nainitan, kapag ayaw mo na, ganun. And yun, super thankful ako na masaya kaming mag-asawa. So, hindi ko naman sinasabi na forever na kaming ganito. Pero lagi naman sinasabi ng asawa ko sa akin na feeling daw niya forever daw kaming sweet. Kasi sweet na kami talaga. As in, parehas kami kalmado, ganun. Parang yun, perfect match talaga. So, malalaman natin. And yun, lagi naman sinasabi niya na hanggang pagtanda, hanggang huling-hiling na nga daw kami magkasama, ganun. Yun. Saka napansin nyo, pag buntis ako, parang ang happy lang lagi ng mood ko. Kasi nga, ang sarap magbuntis kapag meron kang support system or asawa na lagi nakagabay sa'yo, pinapasaya ka, pinapatawa ka, lagi ka nilalambing, ganun. Hindi nakakatamad magbuntis. Pero kung puro stress, ay nako, nangyari. Ayan. Yes. Ng mga buhay-buhay. Sabi na ako yun. Ha?